Bakasyon. Kaya naman naisip ni Stella na pumasok muna na kasambahay sa kanyang tita Lori. Abala ito lagi sa trabaho. Kaya naman, walang nag-aasikaso sa bahay at nagluluto sa asawa nitong si Rodel. Nang malaman na naghahanap ito ng isang kasambahay, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Stella at doon ay namasukan. Ngunit sa pagtatrabaho ni Stella sa kanyang tita Lori, doon ay hindi mapipigilan ni Stella na hindi tanggihan si Rodel sa gusto nitong mangyari. Maagang nagising si Stella, kaya naman hindi pa siya bumangon at dinama pa niya ang masarap na pagkakahiga sa higaan nitong banig na nasa sahig lamang. Walang pagmamadalit, hindi niya na kailangang maligo ng maaga dahil ngayong araw ay ito ang unang araw ng kanyang bakasyon sa eskwela. Gising na Stella! Nauulinigan na sigaw ng kanyang ina mula sa labas. Tuyo ang ipot ng mga manok, hindi ka pa rin dyan bumabangon. Inis man, bumangon si Stella upang harapin ang sumisigaw na ina mula sa labas. Guluman ang buhok. Agad siyang tumulong sa pagkakamada ng mga kamoting kinuha ng kanyang ina sa lupa ng kanyang tito Pinong na siyang pinagtatrabahuhan nito. Isa-isang hinugasan ni Stella ang lahat ng kamote. Matapos iyon, idadala naman yun ng kanyang ina sa bayan upang ibenta. Nang makaalis ang kanyang ina, muli siyang pumasok sa loob upang iluto ang agahan para sa kanyang kapatid na si Vin. 4 na taong gulang pa lamang ito at sa kanya naiiwan kapag umaalis ang kanyang ina. Nang matapos magluto si Stella, ay muli siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Sa totoo lamang, nais niyang makaipon ngayong bakasyon dahil tsak at alam ni Stella na walang pera ang kanyang ina upang ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Kaya naman ang kinuha niya ang sirang screen ng cellphone sa kanyang higaan. Doon ay agad nag-scroll si Stella at naghanap ng job hiring sa Facebook. Ngunit sa paghahanap na yun, agad na napatigil si Stella nang makita ang isang post mula sa kanyang tita Lori. Naghahanap ito ng kasambahay at may sweldo na 9,000. Sa takot na maunahan ay agad na nag-chat si Stella sa kanyang tita. At doon ay halos lumundag si Stella sa tuwa nang itanong niya sa kanyang tita na available pa ang paghahanap nito ng yaya. Nang sumapit ang gabi ay katulad ng laging ginagawa ni Stella, nagluto na siya ng ulam at nagsaing. Matapos iyon, nag-init na rin siya ng panligo ng kanyang ina na tubig at ang kapatid niya naman na maliit, napatulog niya na, nakakain na rin ng hapunan. Hindi pa muna kumain si Stella, dala ng hinihintay niya ang kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, habang nakaupo sa sala at nag-Facebook, doon ay nauulinigan na ni Stella ang pagdating ng kanyang ina. Pagod man, ay agad na kinuha ni Stella ang bag nito at isinabit iyon sa likod ng pinto. Kumain na ba ang kapatid mo, anak? Ang ina ni Stella na si Sita. Opo, Nay, hindi na po muna ako kumain para sabay tayo. Wika ni Stella at kumuha ng plato at baso. Ganun ba? Ang ina ni Stella. Ang hina ng benta ngayon, mukhang mapipilitan na talaga akong mag-ibang bayan para mas kumita. Wag na po, Nay. Basukan po ko kina Tita Lori. Si tita mo? Anong trabaho naman yon? Nakita ko po sa Facebook na naghahanap si tita ng kasambahay. Naisip ko po na pumasok muna ron. Total naman ay bakasyon. Paliwanag ni Stella. Sa bagay, batugan ng asawa nun at alam lamang ay tumambay. Abala rin kasi ang tita mo sa trabaho. Opo, Nay. Nais nga po ni tita na magsimula na bukas. Ang bilis naman yata. Kailan daw ba ang day off mo at maaari kang swelduhan? Kinsenas katapusan daw po. Wika ni Stella. Tumango lamang ang ina ni Stella at ipinagpatuloy ang pagkain. Matapos kumain, nagpa siya si Stella na siya na lamang ang maghugas ng pinggan at maglinis sa buong paligid. Habang abala ay hindi naman mapigilan ni Stella na hindi matuwa dahil bukod sa malaki rin ang sweldo, makakapag-ipon pa siya sa kanyang pag-aaral sa susunod na 2 buwan. Sumapit ang bagong umaga para kay Stella.
Naiwan ng kapatid niya sa kanyang isa pang tita at ang kanyang ina naman hinatid siya sa sakayan ng jeep. Naging tahimik at diretso lang ang biyahe ni Estela hanggang sa ilang oras ang lumipas at doon muli bumaba siya sa isang sakayan. "Dito, ganda!" Sigaw ng tsuper kay Estela. "Patungo po ba ito ng sentro?" Tanong ni Estela nang makalapit. "Oo, ganun na nga, ganda." Ang lalaking matanda. Sumakay muli si Estela sa motor. Doon ilang minuto naman ang lumipas at katulad ng sinabi ng matanda, natanaw na ni Estela ang pamilyar na bahay ng kanyang tita. Bumaba si Estela kung saan siya sumakay. Binigay niya ang bayad at nagtungo sa gate at doon ay natanaw niya ang kanyang tita Lori. "Estela, ang ganda at ang laki mo na ha?" Natutuwang sambit ni Lori. Ngumiti naman si Estela. "Salamat po, tita. Halika sa loob, naghanda ako ng makakain mo bago ka umalis." Sumunod naman si Estela sa loob. Katulad ng inaasahan niya, doon ay natanaw niya ang asawa nito. Nakaupo yun sa sala at nanonood ng TV at hindi sumali sa hapag. Naging masaya ang kwentuhan nila ng kanyang tita. Isama pa ang masarap na pagkain na inihanda nito. Matapos yun, iminando naman siya ng kanyang tita sa ikalawang palapag ng bahay at doon itinuro nito ang kanyang tutulugan. Masasabi ni Stella na maswerte siya dahil bukod sa mabait ang kanyang tita, ay talagang hindi siya nito itinuturing na isang katulong lamang at hindi rin mabigat ang trabaho niya dahil maglilinis lamang siya sa loob ng bahay nito at magluluto. Nang maiwan si Stella at umalis na ang kanyang tita, hindi na nagsayang pa si Stella ng oras. Agad siyang naglinis sa bahay at sinimulan ang pag-aayos sa kusina. Pati ang groceries na hindi pa maayos ay agad na niyang nilagay sa ref at sa hanging cabinet. Nang makalabas naman, muling kinuha ni Stella ang map at doon ay nag-map sa sala. Wala si Rez sa sala at patay na rin ang TV. Kaya naman, sinimulan ni Stella ang paglilinis. Ngunit ilang minuto lamang, nagulat siya nang bumalik ito sa sala at naupo muli, binuksan ang TV at nanood. Ngunit naisip ni Stella na ipagpatuloy na lamang ang paglilinis sa harap nito dahil kung titigil siya, sayang naman ang oras. Naging tahimik ang ginagawa niya pero halos dapuan si Stella ng hiya nang maramdaman at makita niya kung paano ito tumitig sa kanya. Tila ba hindi ito naiilang? Para bang kinakabisado nito ang detalye sa kanya. "Ilang taon ka na, Estela?" Tanong ni Rez na nanatili ang tingin kay Estela. 19 po." Dalaga ka na pala. May nobyo ka na ba?" "Po?" Utal na tanong ni Estela. "Sabi ko may boyfriend ka na ba?" Wala po. Wala pa po sa isip ko." Mabilis na sagot ni Estela. "Mabuti naman, huwag kang mag-boyfriend dahil hindi maganda yun." Nagtataka man, tumango lamang si Stella at ipinagpatuloy ang paglilinis. Matapos siyang maglinis, ay inabot siya ng 5:00. Naisip niyang magluto ng adobong baboy at magsaing na rin. Matapos yun, tumaas naman si Stella upang maligo. Ngunit bago makarating sa kanyang silid, madadaanan pa muna ni Stella sa silid ang kanyang tita at tito. Sa hindi inaasahan, doon ay halos kilabutan ng buong katawan ni Stella patungo sa kanyang ulo nang makita ang asawa ng kanyang tita Lori, si Rez. Nakahiga ito sa kama kasama ang isang babae. Babae na masasabi ni Stella dahil hindi ito ang kanyang tita Lori. Sa takot ay mabilis na pumasok sa silid si Stella habang patuloy ang kaba sa dibdib dahil sa nakita. Nang lumabas muli si Stella, pasado 9:00 na ng gabi. Anhin mang kalimutan ng mangyari, hindi yata yun magagawa ni Stella. "Sumabay ka na, Stella." Wika ng tita Lori ni Stella. Hindi pa agad nakasagot si Stella dahil kita niya ang matalim na titig sa kanya ni Rez na abala sa pagsubo ng kanin. "Kain na, Stella." Wika pa ni Rez. Sa kaba, sumunod na lamang si Stella at naupo sa hapag. Gabi nang nakauwi ang kanyang tita Lori, kaya naman madalas ay gabi na ring maghapunan.
naging tahimik ang pagkain ni Stella na yun. Matapos kumain, agad na tumaas ang kanyang tiya. Ngunit mas kinabahan pa si Stella nang hindi umakyat sa itaas si Rez at nanatili sa kusina. May nakita ka kanina, tama? Kalmadong tanong ni Rez kay Stella. Hindi, wala po. Pagsisinungaling ni Stella. Halos kapusin si Stella ng paghinga nang mas lumapit si Rez sa kanya. Anhin man niyang tumakbo, tingin niya ay hindi niya na magagawa. Kung maingay huwag mo kong isusumbong sa tita mo. Ani Rez at hinawakan ng pulso ni Stella. Sa takot ay tila nanigas ang katawan ni Stella at nag-ugat ang paa niya sa marmol na sahig. Hindi pa man nakakabawi sa pagkakahawak ni Rez, ay mas lalo siyang kinlabutan nang dampian siya nito ng isang halik. Halik na sa una, naging mababaw lamang at nang magtagal naman, ay kakaiba na ang nararamdaman niya. Ang ganda mo, Stella. Bulong ni Rez. Hindi naman umimik si Stella at iniwas ang tingin. Ngunit binalik lamang muli ni Rez sa kanyang harapan ang magandang mukha ni Stella at muling hinalikan ang dalaga. Sa unay pumapalag pa si Stella, ngunit sa huli, nadala na rin siya. Ngunit naputol ang ginagawa nila nang mayabag silang naulinigan pareho na pababa ng hagdan. Agad na naitulak ni Stella si Rez at ito naman agad na lumayo kay Stella. Nang maiwan na mag-isa, ay napapikit ng mariin si Stella. Ramdam pa niya si Rez kahit wala na ito. Ngunit naisip ni Stella na mali ang kanyang ginawa. At kapag nalaman iyon ni Lori, tiyak na palalayasin siya nito. Ayos ka lang, iha? Tanong ni Lori nang maabutan si Stella na nasa kusina pa rin. Namumula ang pisngi mo. Ayos lang ho, tatapusin ko na po itong mga hugasin at tataas na rin po ako pagkatapos. O sige, bilisan mo't gabi na, magpahinga ka na. Wika ni Lori. Agad na tinapos ni Stella ang mga hugasin at muling umakyat sa kanyang silid. Ngunit sa gabing yun, ay tila ba hindi siya pinatulog ng mga alaalang ginawa nila ni Rez. Halos umaga na yata nang makatulog siya. At katulad ng isang katulong, ay alas 5 pa lamang agad na siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Pero katulad ng hindi inaasahan ni Stella, kita niya si Rez na tahimik na nagkakape sa malaking lamesa. Kamusta, Stella? Nakatulog ka ba kagabi? Tanong ni Rez at humigop ng kape sa tasang hawak. Hindi umimik si Stella. Hindi pinansin si Rez. Nilagpasan lamang niya ito at nagtungo sa lutuan upang magsimula ng magluto ng agahan. Pero hindi pa man nakakailang hakbang, ay agad siyang nahawakan ni Rez. Naging sanhi iyon ng pagkakaupo ni Stella. Kinakausap pa kita, Stella. Sambit ni Rez na may halong babala. Baka po kasi makita tayo ng asawa niyo. Palalayasin niya ako. Sambit ni Stella. Kita ni Stella ang pagngiti ni Rez sa kanya. Tila ba may napagtanto na bagay at muling humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Hindi naman niya tayo makikita. Basta hindi ka magsusumbong sa kanya. Hindi umimik si Stella at nanatili ang pagkakaupo sa tabi ni Rez. Nang makakuha ng pagkakataon ng bawat isa, muli siyang hinalikan ni Rez. Ngunit sa pagkakataong yun, iba ang nararamdaman ni Stella. Ngunit nang matanaw ni Stella ang orasan, 5:30 na at malapit nang bumaba ang kanyang tita Lori. Doon ay mabilis siyang tumayo at agad na nagayos ng sarili. Ano? Ayaw mo na ba? Tanong ni Rez na nagulat sa pagtayo ni Stella. Magluluto pa ho kasi ako, baka bumaba na rin po yung asawa niyo. Wika ni Stella at nag-iwas ng tingin. Tumango lamang si Rez at umalis. Matapos nun ay napahinga na lamang ng malalim si Stella. Nagsimula ng magluto ng makakain para sa agahan. Sa totoo lamang, imbis na pagsisisi ang naiisip ni Stella, ay mas iniisip niya ang mahuli sila dahil tama at aaminin ni Stella ang nagugustuhan na niya ang ginagawa nila ni Rez. Kain na, Stella. Mamaya sumama ka muna sa akin, ha? May utos lang ako sa'yo. Hindi ba't parang labas niya sa trabaho ni Stella, Lori? Sabat ni Rez sa asawa.
Hindi naman iyon magtatagal, love. Papauwiin ko rin dito si Stella upang makapagluto ng makakain mo. Ani Lori, hindi ho. Ayos lang po ako kahit saan. Sasama po ako sa inyo mamaya. Si Stella nang maramdaman ng pag-init ng ulo ni Res. Nang matapos ang agahan, agad na naligo si Stella at ganun din naman si Lori. Nang matapos maligo, nagbihis lamang siya ng isang kulay puting dress na hanggang tuhod at nilugay ang buhok na hanggang balikat. Muli ay lumabas siya sa kanyang silid. At doon ay bumungad sa sala si Res at si Lori. Agad na nag-iwas ng tingin si Stella nang makita ang paghagod ng tingin sa kanya ni Res. Tara na, ani Lori. Ngumiti si Stella at sumunod kay Lori sa trabaho. Doon ay may pinadeliver lamang sa kanya ang kanyang tita Lori sa kabilang bayan. Matapos yun, bumalik siya sa printing shop at muling tumulong. Hindi naman nakakapagod ang trabaho dahil nung magtanghali, pinauwi na rin siya ni Lori. Bago umuwi, nagtungo muna si Stella sa pamilihan upang bumili ng karne at mga gulay. Naging matagal rin ang pamimili niya dahil linggo at maraming tao sa Tiangge at iba pang pamilihan. Matapos makalabas sa loob ng palengke, ay nagtungo naman si Stella sa Toda upang kumuha ng sasakyan. Ilang minuto rin ang naging biyahe bago siya nakauwi ng bahay. Nang bumaba sa motor, agad niyang kinuha ang pinamili at nagtungo sa pinto. Pero bago pa man makakatok sa pinto, halos sumabog na ang mga pinamili ni Stella nang hilahin siya papasok ni Res. Dalian mo, Stella. Miss na kita. Sambit ni Res at agad na hinila si Stella at binigyan ng halik sa labi. Yung mga pinamili ko ho, wika ni Stella. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Res. At doon ay halos magulat si Stella nang gawin ni Res ang bagay na makakapagpabaliw sa kanya. Hindi niya malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Bago lang sa kanya ang ganoong pakiramdam. Sa pagkakataong yun, halos makalimutan ni Stella na makasalanan ang ginagawa nila ni Res. Lalo na nang maabot niya ang dulo. Ngunit hindi doon nagtatapos. Dahil ginawa ni Res ang bagay na sabay nilang mararating ang dulo. Pigil na pigil si Stella na maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan at masasabi niya na talaga namang masaya palang gawin ang bagay na iyon. Paulit-ulit iyon na nangyari hanggang sa magdilim at nang matapos ay katulad ng gawain ni Stella, nagluto siya ng ulam para sa hapunan. Alas 9 ng gabi dumating na rin si Lori na walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanila ni Res. Mukhang pagod ka ngayong araw, Stella. Tanong ni Lori na mapansin ang tila bagsak na katawan ni Stella. Sa biyahe po siguro. Pagsisinungaling ni Stella. Kaya dapat huwag mo siyang idala sa trabaho mo, Lori. Dito na lamang siya sa bahay. Sabat naman ni Res. Sinang-ayunan naman ni Lori. At doon ay sa araw-araw na pagtatrabaho ni Lori para sa asawa, ay iba ang ginagawa nito kasama si Stella. Walang tigil na ginagawa nila ang bagay na iyon.